Hello. Are we on? Magandang umaga mga katribo. Ngayon ay Miyerkules, Miyerkules. ika-23 ng Agosto. At narito na po tayo ulit sa isang serye ng Straight Talk ng Daily Tribune. Ano straight talk sa Tagalog? Bakit nga ba tayo nagsasalita ng Tagalog? Malalaman po natin yan pag naipakilala na po namin sa inyo ang ating panauhin ngayong umaga. Magandang umaga, Gigi. Ako si Chito Losada. Tayo ay live sa Daily Tribune Facebook at dito rin sa Tribune Now sa YouTube. Ngayon po, malalaman nyo na bakit po kami nagtatagalog dahil ang ating panauhin ay siya ang puno ng sangay ng impormasyon at publikasyon ng Komisyon ng Wikang Pilipino. Mga katribo, si Mr. Jomar Canlas. Ay, Caniega. Sorry po. Jomar Caniega. Magandang umaga po at maligayang buwan ng wika po sa ating lahat at sa inyo pong mga taga-subaybay. Salamat. Magandang umaga rin sa iyo, Jomar. Mukhang napaka-interesting ang ating tungkol sa wikang Pilipino. So, umpisahan na natin, Chito. Kasi wikang, buwan ng wika. Nagsimula tayo sa Linggo ng Wika. At paano ang naging history nito, Jomar? Nagsimula po tayo na gunitain ang Linggo ng Wika. Panahon po ito ni dating Pangulong Magsaysay, 1954 po. Sa bisa po ng isang proklamasyon at una po niyang inialay ang Linggo ng Wika mula 27 ng Marso hanggang 4 ng Abril bilang pagbibigay-pugay po. Nasa gitna po ng petsang iyon ang kaarawan ni Gat Francisco Balagtas na malaki rin po ang naibigay na prestihyo sa wikang Tagalog dahil po sa kanyang mga maalamat na akda, yung Florante at Laura, na kinilala po hindi lamang sa Pilipinas, bahagi ng ating curriculum, kundi maging sa ibang bahagi po ng mundo. Dahil po dito, malaki rin ang naging impluwensya ng Florante at Laura sa ating mga bayani, kay na Mabini, kay na Rizal. Memoryado po nila ito. Sa katunayan po, nung naka-distiero o naka-exile sa Guam, si Mabini, at kinukutya siya ng kanyang mga gwardya na mga Amerikano. Hinahamak siya at sinasabi, ano bang maipagmamalaki ng lahi mo? Ikaw ay Indio lamang. Sabi niya, hindi. Meron kaming kultura, meron kaming panitikan. O talaga ano? Isinalaysay niya ang Florante at Laura direkta mula sa kanyang memorya. Ang haba nun. Pero memoryado siya linya per linya ni Apolinario Mabini. So yun po, inialay po natin kay Balagtas. 27 ng Marso hanggang 4 ng Abril kasi A2 ay kanyang kaarawan, A2 ng Abril. Opisyal po itong piyesta opisyal sa lalawigan ng Bataan at Bulacan na naging mahalaga po kay Balagtas. Pero makalipas lang po ang halos isang taon, 1954 pa rin po, binago po ni Pangulong Magsaysay ang kanyang proklamasyon. Naglabas siya ng panibagong proklamasyon, proklamasyon 86 kung hindi po ako nagkakamali. Inilipat po niya ang pagbibigay-pugay ng Linggo ng Wika para naman po kay dating Pangulong Manuel L. Quezon. Kaya ito po ay tinawag niyang Linggo ng Wika na isiniselebra po natin tuwing 14 ng Agosto hanggang 19 ng Agosto. Kasi 19, kaarawan naman po ni Manuel L. Quezon. Manuel Quezon. Ngayon po, naging buwan ng wika po siya noong 1997 sa bisa po ng Proklamasyon 1041 galing po kay dating Pangulong Fidel Valdez Ramos. Kaya pala nung bago nag-1997, ating sineselebrate ang Linggo ng Wika. Parating may program sa eskwela. So makikita ang edad dahil Linggo ng Wika pa tayo noon. Ako nga araw eh. Anong taon niya? Mga 1910. So, dahil dito, Jomar, so, nariyan ang Komisyon ng Wikang Pilipino. Okay. Na siya ang nangunguna sa pagbibigay-pugay sa Pilipino na ating national language. So, ano po ang mga programa para makilala lang ng ating mga katribo, ano po ang
Komisyon ng Wikang Pilipino? Ang Komisyon sa Wikang Filipino po ang nag-iisang ahensya ng gobyerno na, na ang lehitimong mandato ay para po sa pagtataguyod, pagpapalaganap, preserbasyon, hindi lamang po ng Filipino, kundi lahat ng wika sa Pilipinas. Lalo na po ngayon na sumasabay at umaangkla po tayo sa pandaigdigang pagdiriwang po, yung tinatawag natin na IDEL o International Decade on Indigenous Languages. So mula po ito 2022 hanggang 2032. Inaasahan po ng UNESCO na sa loob ng 10 taong panahon na ito ay mapalalakas at maitataguyod natin, maitatawid hanggang sa mga paaralan ang mga katutubong wika. Kasi kung makikita nyo po sa tema po ng Buwan ng Wika, na andun po yung terminong Filipino at mga katutubong wika. Wika ng kapayapaan at inklusibong pagpapatupad ng katarungang panlipunan. Kinakailangan daw po para magkaroon ng katarungang panlipunan, nararamdaman ng lahat ng tao sa Pilipinas na sila ay may representasyon. At nagiging balido lang daw yung representasyon na yon kung kinikilala natin yung karapatang pangwika o linguistic right ng bawat tao. Hayaan daw silang magpahayag sa wika kung saan sila komportable. Ito po ay bilang pagpupugay sa tinatawag natin na language universals. Sa likod po ng language universals ay naandun po yung pag-iisip na ang lahat ng wika ay pantay. Gaano man kaliit ang bilang ng mga tagapagsalita ng bawat wika, gaano man kasulong o kaunlad yung lipunan na kinabibilangan ng bawat komunidad na pinanggagalingan ng lahat ng wika, lahat po ng wika ay dapat bigyan ng respeto. Kasi ang lahat po ng wika ay tagapagbantayog o tagapagdala ng kaisipan, ng kalinangan, at ng kultura o kabihasnan ng isang buong grupo o yung komunidad na nagtataguyod ng wikang iyon. Hindi ba na Jomar, na kasi sinasabi nila dahil ang Pilipinas, napakaraming dialekto. Totoo po yan. Ilan po yung dialect? Sa opisyal pong bilang ng Komisyon sa Wikang Filipino, 134 po ang ating mga wika. Hindi po natin sila tinatawag na dialekto. Kasi ang dialekto po ay baryasyon o pagkakaiba-iba sa loob ng isang wika. So pagka ginamit wika po natin yung dialekto, nasa loob pa rin tayo ng kategorya ng isang wika. Halimbawa po, ang Tagalog ay maraming dialekto. Ang dialekto po nito ay ang Tagalog Morong, Tagalog Rizal, Tagalog Quezon, Tagalog Batangas. Pero isang wika pa rin po kasi naandoon yung tinatawag nila na mutual intelligibility. So, ibig sabihin, pag nagkita yung taga Batangas at taga NCR, nagkakaintindihan. Gayon din po, ang taga Davao, pagka nakita niya yung taga Bohol, pagka nakita niya yung taga Cebu, nagkakaintindihan sila. So, malinaw, ang wikang ginagamit nila ay Cebuano, ano man ang itawag nila doon. Kasi may mutual intelligibility. So, ang bilang po namin ay 134, kasama po natin ngayon ang FSL, Filipino Sign Language, kaya 135 po today. So, kasama na pala ngayon ng sign language sa wika. O sige, sabi ng papalitan wika ko yun. yung aking terminology. So, wika. So, ang sabi mo nga, Jomar, it's 135 kasama ang sign language. So, dahil sa dami ng wika dito sa Pilipinas, meron kasi mga lugar na may sarili silang wika. Pero, hindi sila nakapagsalita ng Pilipino, yung natural, yung nakilala nating Pilipino. Hindi ba nagiging balakid yun sa pagkakaintindihan dahil nga sa pagkaiba-iba ng wika sa sulok ng bawat sulok ng Pilipino? Ang magandang punto po yung naihain nyo po. Pero importante pong linawin natin na nakita po ito ni dating hukom o kawaksing hukom ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas, Associate Justice po ng Supreme Court, si dating hukom Norberto Lopez Romualdez Sr. Naglabas po siya ng isang sanaysay, academic paper na binasa niya po sa Ateneo de Manila early 1900. Ang pamagat po nito ay The Filipino Psychology. Binanggit niya po doon na ang mga wika sa Pilipinas ay galing sa iisang angkan o isang family tree. So, ibig sabihin noon, cognate. Pag sinabi po natin na cognate, magkakapatid ang mga wika related by blood. So, matataas po yung degree ng cognancy po ng bawat wika sa atin. Ito po ang dahilan kung bakit hindi mahirap para sa isang Ilocano ang matuto ng Tagalog. Hindi po mahirap para sa Cebuano ang magtagalog. Nakita rin po ito ni Pangulong Quezon nung kanyang panahon. Kaya kailangan po natin, ang hinirang niya, kung tutusin, magaling siya sa Espanyol magaling siya sa Ingles. Bakit hindi na lang Ingles? Bakit hindi na lang Espanyol? Pero nakita niya po kasi yung lawak ng puwang o espasyo sa pagitan ng mahirap at mayaman na maraming hindi nakaka-access sa lingwahe na iyon. So para sa kanya, kinakailangan ang pambansang wika ay hindi galing sa labas.
galing sa loob. Pagkagaling sa loob, hindi daw po natin maituturing na dayo kasi magkakapatid ang ating mga wika. Galing po sa iisang angkan, yung tinatawag natin na Malayo-Polynesian o Austronesian family. At sa katunayan po, halimbawa, dagdag na trivia lang po, kung iisipin po natin, hindi wala namang legacy ang Pilipinas na maihahambing natin sa mga karatig bansa natin sa Asia. Mga karatig bansa natin sa Asia, nag-iiwan ng mga istruktura na marka ng kanilang sibilisasyon. Nandiyan yung mga Angkor Wat, Borobudur. Kaya po itong ipaliwanag ng mga antropologo. Sila po kasi ay hindi dinadaanan ng bagyo at hindi prone o madalas tamaan ng mga sakuna o paglindol. Sa atin pong bansa na halos mahigit 30 bagyo ang dumadaan taon-taon at nasa fault line po tayo, maraming lindol, ang atin pong mga ninuno ay hindi nagkaroon ng tendensiya o hilig sa pagtatayo ng mga istruktura na alam naman nila anumang panahon, anumang oras ay maaaring masira. So saan po mababakas ang kanila pong ang marka ng kanilang pag-iiral o legacy? Nasa wikang Austronesian po. Sa katunayan po, kinikilala ng mga antropologo, isang profesor po mula sa Switzerland na nagsabi na ang pinakamatandang gene po ng Austronesian people na nabuhay sa bahaging ito ng daigdig ay natutukoy po ngayon na nasa Abukay, Bataan. Sila po yung Agta Magbukon. Kaya ang Agta Magbukon po ay tinayuan po namin ng bahay wika o isinailalim namin sa language nest program. Layunin po nito na ma-revitalize at mabuhay, mapanatiling matatag yung kanilang wika. Mula po 2017 hanggang ngayon ay patuloy po yung yung bahay wika, iniya-house po yung mga bata, maliliit pa, at doon tinuturuan silang magsalita, mag-usap sa natural na paraan at proseso sa kanilang katutubong wika. Kasi po umabot sa punto na nasa kategorya ng pagiging moribund yung kanilang wika. Pag sinabi po nating moribund, ang wika nasa matatanda na lang. Nasa nanay at tatay, lolo't lola. Hindi na naipapasa sa bata. So kandidato na po sa pagiging extinct yung wika. Kaya kailangan may gawin yung pamahalaan. So sa kaso namin, bagamat limitado yung aming pondo at resources, nakikipagtulungan po kami sa LGU. Dito tinutulungan po kami ng LGU ng Abukay, Bataan para po sa pagtataguyod ng aming bahay wika. May pangalawang bahay wika po kami ngayon, nasa naman po kami, nasa Baler, Aurora. Wika pa rin po ng mga katutubo ang aming nire-revitalize. Kasi ngayon po meron po tayong 40 wika na nanganganib ng maglaho o nasa kategorya ng pagiging endangered. Marami. Sa 135, 4 na po doon ang nasa kategorya ng endangerment. So, sa 4 na po, 2 pa lang ang inyong Opo. mapapatayuan ng bahay wika. Opo. So dapat po talaga marami, mapaabot pa yan hanggang sa Mindanao kasi marami rin pong maliliit na komunidad. Nung 2002 o early 2000, naglabas po ng kategorya ang UNESCO para maituring na malakas ang isang wika. Para daw masabing buhay na buhay at matatag yung isang wika, kailangan may tagapagsalita ito o speaker na nasa mahigit 200,000. 200,000. Sa 4 na pong wika na yun na natukoy natin, yung 40 endangered languages, ang pinakamalakas po doon sa 4 ay ang tagapagsalita ay wala na po sa 7,000. May iba po doon, wala nang 10 yung nagsasalita ng wika. At may iba doon, wala na talagang natukoy na tagapagsalita. Inakyat namin, pinuntahan ng aming mga commissioner, ultimo yung bundok. Kung saan na-identify na naandoon yung komunidad. Wala kaming nadatnan, wala doon. Walang nagsasalita Wala ng, na. So, ng wika technically, na yun. patay na yung wika. Parang yung Chabacano Ermita. Early 2000, namatay yung pinakamatanda na huling nagsasalita ng wika. Hindi naman naidokumento yung wika. Walang naisulat na literatura o panitikan. Diba? Hindi ba katulad ng ng mga Hebrew na matapos silang sumailalim sa diaspora, diba, iisipin natin, ay naku, imposible ang maibalik yung dating kabihasnan ng Israel. Pero nagawa nila kasi ang Hebrew ay may maunlad na panitikan at literatura. Dito na isulat ang Biblia, Old and New Testament. At napaka-progresibo ng kanilang panitikan. Sa kaso po ng mga wika sa Pilipinas, ang mga wika natin ay nananatiling oral. Hindi po na isusulat. Totoo yan. Totoo yan, John. Gano'ng kahalaga na ma-preserve yung mga ganong wika na napupunta na sa extinction? Importante po kasi tingnan po natin, dekada sa 60 po, nasa ganitong sitwasyon po ang Ireland nasa ganitong kategorya po yung wikang Welsh. So talagang sila, yung mga nasa bundok, pinababa nila para ituro yung katutubong wika. Pinapasok sa mga universidad para maituro yung wika. So ganito nila na-revitalize yung Welsh. Ngayon, ang lakas-lakas na ulit. So isipin na lamang po natin kung hindi yung ginawa ng pamahalaan
So, wala namang problema na Ingles ang magiging pinakabalakas na wika sa bahaging iyon ng Europa, ng Ireland. Pero ang magiging problema po natin dito ay sa bawat naglalahong wika, may isang kabihasnan din po at kabuuang set ng pag-iisip na nawawala. Nawawala. Halimbawa po, pag nawala yung isang wika, saan po ililipat ng mga local yung kanilang knowledge about flora and fauna? Yung kanilang knowledge about agriculture, knowledge about medicine. Ngayon po sa panahon na lahat patented at naka-copyright, o di ba, alam ng mga katutubo pagka nagkaroon ng sakit, anong balat ng kahoy, anong dahon, anong ugat, 'di ba, ang lalagain, ang iinitin, ang iihawin para makapaglapat ng kaukulang lunas. Ngayon na subject to copyright ang lahat, paano ito? So, ano ang garantiya na maisasalin ito sa panibagong wika na lilipatan nila? Halimbawa po yung isang katutubong Aita, pagka po siya ay umalis sa kabundukan at lumipat sa patag para maghanap buhay, naturalmente siya ang nag-a-adjust. Ina-adapt niya ang lingwahe ng patag. So kung gaano siya katagal mananatili sa patag, kung doon siya magkakapamilya, doon din nakasalalay yung kapalaran ng kanyang wika. Posibleng hindi na talaga niya magamit at hindi na niya maituro. Kasi lumiliit ang domain o espasyo na ginagalawan sa kanyang pang-araw-araw na pag-iral. So kasabay na naglalaho po nito yung kanyang set-up knowledge. Paano i-address yung ganung challenge na siyempre ang mga lalo na mga nasa bundok, nasa malalayong lugar dahil sa ambisyon na maiangat ang kabuhayan ng pamilya, talagang lilipat ng lugar. Tama po. At tulad nga ng sinabi mo, mag-a-adjust siya dun sa wika ng kanyang pinuntahan. Tama po. So, isang malaking challenge. So, saan papasok ngayon ang objective ng komisyon sa wikang Pilipino na ma-preserve? Tama po. Na ito nga yung talagang hindi natin maiwasan na ma-migrate. Tama po. Lilipat ng ibang lugar para maiangat ang kabuhayan. Nasa mandato po namin, batay po sa Batas Republika bilang 7104, natawagan ang lahat ng ahensya at instrumentalidad ng pamahalaan para po magsagawa ng kaukulang pagkilos at kolaborasyon para po sa pagsagip sa ating mga wika at patuloy na pagpapaunlad at pagpapalaganap sa mga ito. Sa kaso po nito, lagi po kaming may koordinasyon sa mga lokal na unit ng pamahalaan, mga ahensya ng pamahalaan, maging sa pambansang pamahalaan. Palagi po kaming nakikipagdialogo sa mga nasa Kongreso at nasa Senado para po magkaroon ng boses sa lehislatura. Kasi ang kailangan po natin minsan ay batas para po talagang mapasunod at kumilos yung mga nasa lokal na unit ng pamahalaan. Para po masagot yung tanong kung ano ang dapat gawin, importante po yung tinatawag natin na economic security para magkaroon ng demographic security. Pagka nagkaroon po kasi ng matatag na kabuhayang lokal, ibig sabihin na andoon na yung lahat ng kailangan ng tao, hindi na po sila lilipat ng ibang lugar, maiiwasan po yung paggalaw at nagiging mas solido at mas matatag yung kanilang komunidad. Halimbawa po, pagka yung isang Kapampangan at isang Cebuano aalis at pupunta ng Maynila, dito sila nagkakilala. So magkaiba yung kanilang wika, malamang sa Tagalog sila mag-uusap kasi ito yung neutral na wika para sa kanila. Sila ay nagkaibigan, bumuo ng pamilya, at nasa Maynila pa rin sila dahil naandito yung oportunidad. Ano yung garantiya na yung wikang Kapampangan o wikang Cebuano ang iiral sa loob ng bahay? Parehas nilang hindi naiintindihan yon. O siyempre nasa Tagalog sila. At Tagalog. pagka nagkaanak sila, anong garantiya na yung Kapampangan at Cebuano ay maipapasa hanggang sa bata? Sa ganitong kategorya po o sa ganitong mga simpleng dahilan po nitong unang bahagi ng 2000 na ideklara po ang Pangasinan bilang endangered language. Ang lakas-lakas po noon, major language po natin yun eh. Pero yung movement po kasi na ito ng tao, yung lokasyon po kasi, estratehikong lokasyon ng Pangasinan, malapit sa Maynila. Sisingitan ko lang, ano ba talaga ang tawag sa wika ng Pangasinan? Pangasinan po. Okay. Kasi kung ano po yung Kasi lugar, yun po merong, yung wika. merong ibang term. Opo, So, Pangasinense, Oo. Panggalato, mga Panggalato. variant po iyon. Pero ang itinuturo, kasi pedagogic po kami, pag sinabi pong pedagogic, itinuturo natin yung wastong forma, yung wastong anyo. Bagaman kung hindi ganun, hindi tumatalima yung iba dahil hindi yun ang kanilang nakasanayan, trabaho pa rin namin na ituro yung tama. So hanggang sa aming atlas ng mga wika, ito po ay wikang Pangasinan. Okay. Ang dami kong, Interesante. paano ba nga ba interesting? Interesante po ay Interesante. tinatanggap sa wikang Napaka-interesante ng ating Oo. ating Talagang talakayan ngayon, Chito. Tayo ay pinag-iisip ang mag-pause muna tayo para sa isang commercial break.
This break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, hashtag Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Conti's Bake Shop and Restaurant, delightfully yours. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. And Tata Consultancy Services. Straight Talk dives deep into present issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, and trailblazers every Wednesday at 10 a.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Parayan at talakayang showbiz, times 2, doble-doble! Kasama ang dalawa sa walang kupas na talakayan ng showbiz, Alwin Ignacio at Alex Brosas. DTT Show, tuwing Sabado at Linggo, alas 4 ng hapon, dito lang sa Diaryo Tirada ng Daily Tribune. A wellness show dedicated to empowering viewers with the knowledge and inspiration needed to lead a healthy lifestyle. Be Well Now, hosted by Miss Cory Crino, Every Wednesday at 2 p.m. only here at Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. Creative minds, entertainment icons, style influencers. We shine the spotlight on remarkable individuals who shape our cultural landscape. Every Tuesday at 2 p.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. conversations that are masterclasses from the top honchos of various industries. Learn from their strategies and insights so you yourself can unlock your full potential. Perfect! Every Friday at 2 p.m. only here in Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. We're back. Kami nagbabalik sa Straight Talk. So, narito pa rin tayo, ang ating panauhin. Marami pa tayong tanong, Chito. Si Mr. Jomar Caniega. Jomar, ano yung pinakamalawak? Sa susunod sa Tagalog, ano yung pinakamalawak na ginagamit? Tama na ba? wika? Tagalog o Pilipino? Pilipino. May mutual intelligibility po. So, actually, para sa mga linguista, dalawang criteria lang po ang ginagamit nila para ituring kung magkaiba yung wika. Kinakailangan magkaiba sila sa punto ng gramatika at bokabularyo. So, ibig sabihin, hanggat nagkakaintindihan kayo sa salita, isang wika yon. At hanggat iisa yung paraan nyo ng pagbuo ng pangungusap, isang wika yon. Yun yung po yung tinatawag na mutual intelligibility. So, pagka po nagkaroon na ng paghihiwalay, halimbawa, yung isang termino, ibang-iba na pagdating sa ibang lugar, hindi na nagkakaintindihan, iba nang bumuo ng pangungusap, so magkaibang wika na po iyon. So, pero Ang anong... pangalawa po sa pinakamalakas natin ay Cebuano. Naandyan po ang Ilocano. So sa katunayan po, dito po nanggaling yung damdamin ng Cebuano mga... tapos Ilocano. Opo, ng mga Cebuano na may konting hinanakit o tampo pagdating sa wikang pambansa. Ito po ay dahil sa paniniwala po nila, sila po talaga yung wika na malawakang sinasalita sa buong Pilipinas. Kasi ang Cebuano, hindi lang naman po yan sa Cebu sinasalita. Malaking espasyo ng Kabisayaan, Cebuano ang gamit. Kalahati ng Leyte ay nagsisibuano. Pag pumunta ka ng Ormoc, Cebuano yan eh. Diba? Pag pumunta ka tawid dagat, pumunta ka ng Bohol, Cebuano yan. Buholano, bagamat Buholano ang tawag nila sa wika. Dumating ka ng malaking bahagi ng Mindanao, nagsisibuano yan. Tatawagin lang nilang Misamis nun, pero Cebuano yun. Diba? Dabawenyo, pero Cebuano yun. So ano pong ibig sabihin nito? Para in terms of land area po and number of speakers, matatag yung paniniwalaan nila na sila ang dapat nahirang na wikang pambansa. Pero hindi na naman po natin pwedeng ma-undo ang history. Kasi pare-parehas naman po tayong hindi pa buhay nung 1935 Constitution na nagbigay ng malaking oportunidad para makapili tayo ng isa sa magiging batayan ng wikang pambansa. Ituring po natin ito na parte ng kasaysayan at matuto po tayo mula sa aral ng mga nakaraan. Fast forward na po tayo dapat ngayon at hindi na po tayo nagkakaroon ng mga hidwaang panglingwistika. After all, ang layunin po nating lahat dito ay kung paano natin mabubuo ang isang bansa na sa physical nitong kaanyuan ay watak-watak dahil archipelago tayo. So mas mahamunin natin yung ating sarili kung paano bubuo ng isang bansa sa halip na kung paano magwawatak-watak
at maghihiwa-hiwalay. Dahil sa lingwahe. Very well said. Agree ako dyan, Jomar. So, anuhin natin yung yung impluwensya ng ating mga colonizers. Totoo po. Sa ating balikan natin. So, nandyan yung, of course, English, yung Amerikano, may Hapon, may Inchik, may Espanyol. Ano yung may impluwensya sa ating wika. So, sa lahat ng mga naging colonizers ng Pilipinas, alin doon ang malakas ang impluwensya tungkol sa lingwahe. lingwahe? Hindi po natin maitatatwa yung lakas ng impluwensya ng Espanyol. Sa katunayan po, mahigit 5,000 salita ang nakapaloob sa wikang pambansa. At hindi lamang sa Pilipino po, sa lahat ng wika sa Pilipinas. Naisabog po yan at naikalat ng wikang Espanyol. Hindi po natin masisisi, 333 years po sila sa Pilipinas. So, bagamat may mga pag-aaral na talagang opisyal na ipinagdamot ng pamahalaang Espanya ang wikang Espanyol sa masa at mga ilustrado at nakaririwas ang Pilipino lamang ang nagkaroon ng access sa lingwaheng ito, naririnig araw-araw ng katutubong mga Pilipino So ginagamit nila, bagamat nagkaroon ng tinatawag na kolokyalismo. So bahagyang nakurap. Kasi wala yung formal na training o pagsasanay sa wika, hindi natutuhan sa classroom Kaya yung como esta, ginawa natin kumusta, kabalyo, sibolya, di ba? Hindi natin kasalanan yun. Hindi tayo tinuruan ng tama Pero So, lagi nating naririnig. 5,000 baka mo, 5,000 po. 5,000. Mula po sa mga katawagan sa loob ng bahay, sa kusina, sa kwarto. Kung hindi po yan Espanyol, yan po ay Inchik. O magsimula po tayo sa komedor, mesa, kubiertos, kutsara, Silya. kutsarita, plato, platito, planggana, kaserola, kaldero, lahat po yan ay Espanyol. Pag tinawag mong kawali, talyasi, sanse, sandok, Chino naman po iyon. So, pangalawa po ang Chino sa malaki ang impluwensya. Ilan ang salitang Sa pag-aaral po ni Renato Constantino noong araw, dekada 70 pa, ang kanyang pagtataya ay nasa mga 3,000 po ang ambag ng wika. 1,500 hanggang 3,000 po na nakasabog sa iba't ibang wika sa Chino. Pilipinas, ang ambag ng mga Chino. Partikular na po ito sa bagay na may kinalaman sa pagkain, sa kusina, at sa kultura. ang Hapon? Ang Hapon po, limitado po yung kanilang pag-iral sa Pilipinas. Halos 5 taon o mahigit lamang. Pero ang naging matibay naman po na ambag ng mga Hapones sa atin ay yung tinatawag natin na language nationalism. Bagamat sakal na sakal tayo kasi inubliga tayong magnihongo Pero para naman sa mga Pilipino na hindi kayang magnihongo, pinilit naman silang magtagalog at iwaksi yung Ingles. Kasi ang school of thought o pag-iisip ng mga Hapones that time ay Asia para sa Asyano. Asia for the Asian. So, iwaglit o iwaksi yung mga gunita galing sa mga taga-kanluran. So kaya hanggang sa Timog Silagang Asya, yung mga nasakop ng Olandia, Belgium, Dutch, di ba, nasakop ng Inglaterra, lahat yan ay tinuruan nila ng kaisipan na Asya para sa mga Asyano. So naobliga tayong palakasin ang Tagalog. So nagkaroon tayo ng movement para po sa language nationalism. Pero hindi naman po yun nagtagal kasi sasandali lamang. So, kasabay po ng Tokyo Bay Agreement, kung saan formal na sumuko ang Hapon sa Estados Unidos, pagbabalik po ng pamamayag pag-ulit ng kontrol pangwika, pangkultura at pang-ekonomiya ng Estados Unidos. Kaya balik po sa pedestal. Ayon nga po kay Renato Constantino, bumalik ang prestihyo ng wikang Ingles bilang wika ng komersyo, habang nananatili naman daw po ang wikang Espanyol bilang wika ng kulturadong lipunan o cultured society. Kaya kung mapapansin nyo po nung dekada 50, pagka po nasa airport ka daw po, ang tindi ng diskriminasyon pag ikaw ay hindi nag-i-Espanyol. Kasi pagka hindi ka raw marunong mag-Espanyol, hindi ka kasama sa old rich or hindi ka historically mula sa mayaman o nakaririwasang pamilya. So, status symbol. Opo. Pagka mahusay ka naman sa Ingles, ang tawag nila ikaw ay Nuevo Rico o newly rich o bagong yaman. Opo. May mga distinction. Opo. So, saan ka doon, Chito? Nuevo Rico? Wala. O... Sa So, taghirap. meron tayo kanina off-cam na pag-uusapan, Chito. Yung mga origin,
saan nag-derive yung mga terminology, yung pangalan ng ating mga lugar Tama. dito sa Pilipinas. Nabase pa doon sa pinakaunang-unang lengguwahe ng mga Pilipino. Tulad na lang ng yung Maynila. Maynila. Oo. Makati. Pwedeng paki-share sa amin. Opo. So ang etimolohiya po nito ay sagana po kasi sa Bakawan o mangrove, yung buong Manila Bay. Actually hanggang Parañaque sagana yan. Kaya ang tawag po nila diyan ay Maynilad. So ibig sabihin magkahiwalay ibig sabihin mayroong nilad. Maraming nilad. Yung may naging ma. Yung ma ay punemang murpemang panlapi na ang ibig sabihin ay marami. So pag sinabing Manila o Manilad, maraming nilad. May abundance ng mangrove. Nilad is mangrove. Oo. So may abundance ng mangrove. Ganun din po, ang root word lang naman po ng salita ay ganda. Pagka sinabing maganda, kaakibat po nito yung pagpupuri, yung attribute o pagpupugay. Pag sinabing maganda ka, superlative po yun. Marami kang ganda. Pagka sinabing mabait, superlative yun. Marami kang taglay na kabaitan sa katawan. Kasi ang root word lang po noon ay bait. Bait. Ang ma po ay murpemang panlapi na ang ibig sabihin ay marami. Plenty of. So mali pala yung sobrang maganda. Opo. Maganda ay sapat na. Redundant. Pagka sinabing sobrang ganda, baka taga Mount Olympus ka na niyan. Yung masama, ganun din. Opo, ang root word lang po ay sama. Sama. Ibig sabihin, nagpapamalas ka o nagpapakita ka ng maraming manifestasyon ng hindi pagiging mabuti. So pag sinabi mo, ang sama-sama mo, O sukdulan po iyon. masukdulan sa masama. Opo. Balik po tayo sa tanong niyo po. Napaka-interesante po nito. Halimbawa po, yung lagi po nating sinasabi, wala tayong salita para sa high tide. Nasa sinaunang pangalan po ng mga lugar sa Pilipinas. So, hindi po totoo na wala sa karanasan ng mga ninuno natin yung high tide. Archipelago nga po tayo. Halimbawa po, yung Makati, galing po yan sa salitang Kati. Kati is tide. Na pagka tumataas ang tubig sa Manila Bay at Pasig River, na bumabaha sa lugar nila. Akala ko ang Kati yung itchy. Kate po yun, kate. Opo. So, tinawag siyang Makati, ibig sabihin maraming tide, swampy yung area. So, yun po ang etimolohiya ng Makati. Sabi mo, catch basin. Catch basin, yun po ang ibig sabihin. Halimbawa po, sinasabi nila, wala daw po tayong termino para sa storm surge. O nasa sinaunang pangalan po ng Mandaluyong, galing po sa Daluyong. Daluyong. So, nasa karanasan po ng ating mga ninuno, ang Daluyong, nawala lang po, nawaglit lang po pansumantala o sa mahabang panahon dahil nga po sa ating malabis na pagkababad sa wikang kanluranin. At ito po ang Espanyol at Ingles. Itong Pasay. Ano? Ang Pasay, marami pong teorya kung saan nanggaling pangalan daw po ito ng tao, Ganun. pangalan ng isang babae, katulad So, din ng hindi, pangalan ng Pasig. So, more on urban legend po siya So, hindi po katulad ng Makati, Mandaluyong. Halimbawa po, Muntinlupa. Nagiging characteristic. swampy rin po siya. Nagiging islet siya pagka mataas ang tubig, kaya munting lupa. Maliliit na lupa. Lumiliit siya. Yung lugar nyo po, Pulilan, sa Bulacan. Ang tawag po dyan ay Pulo ng Ilan. Kasi pag nagpakawala ng tubig yung mga dam, mula sa Norsagaray, yung Angat Dam at saka yung Ipo Dam, naiipon po sa inyo. Kaya yung mga mabababa, yung sea level, kinakain ng tubig. So yung matataas lang ang natitira. Kaya nagiging tila iilang pulo na lang. Nagiging pulo. Kaya pulo ng iilan. Later on, nagmetamorphose into Pulilan. So lagi pong ganon. Interesting. Halimbawa po, yung Norsagaray, ang dati pong pangalan niyan ay Kasay. Kasay po ay isang uri po ng ibon. Okay. Opo, kaya meron po silang Kasay-Kasay Festival pagka foundation o araw ng pagkakatatag ng Norsagaray. Ba't Dahil tumaba? endemic Opo. sa kanila yung... Opo. Ipinangalan po siya sa unang liberal na gobernador general ng Pilipinas, si Fernando de Norsagaray Escudero. Kaya po siya naging Norsagaray. May street din po sa Quiapo na Norsagaray. Sa kanya po yan ipinangalan, Fernando de Norsagaray Escudero. So, eto naman tayo. So, yung Pilipino bilang isang subject sa eskwelahan. Sa eskwelahan. Oo. Noon kasi, naalala ko, nagkaroon ng parang proposal o pag-aaral na yung bilingual. Oo, na pati yung math, i-inject ng, alam mo yan, yung mga terms. Maraming ang nag-oppose, ang kumontra dahil nga, paano mo daw tatagalugin ang geometry? Yung mga ganon, di ba? Okay lang yung mga angles, mga terminology.
So anyway, mukhang hindi naman siya nag-prosper kasi naalala ko nga sa UP, parang ganun, pati sa kung ano-anong subject, magkakaroon ng Pilipino na wika. Sa panahon ngayon, sa ngayong era na, ano ang ginagawa ng komisyon para mas ma-appreciate kasi medyo nagkakaroon na sabi mo nga, pag nag-i-English ka, Oo. ka, di ba? Parang it's a status symbol. Tama po, tama. Ano ka, in. Oo. Pag ang iyong wika hindi Pilipino. Paano nyo mapapalitan yung ganong mindset sa ating mga kabataan? Opo. Actually po, dalawa po kasi yung dulog o approach pagdating po diyan. Unang-una po, sa pamamagitan ng edukasyon. Pero gayon man, ang edukasyon po kasi ay nasa mandato ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd. So kami po ay more on advocacies and campaign. So ang ginagawa po namin ay naglalabas kami ng mga publikasyon na magsisilbing patnubay ng DepEd. Meron po kaming ortografiyang pambansa. Ginagawa po ito ng komisyon nung ito ay surian pa, 1970s. Matagal na po kaming naghaid ng patnubay, ulit-ulit po, hinggil po sa panghihiram, kamukha nung binanggit nyo. Kasi pagkatapos po nating normal naman po ito sa kasaysayan ng isang bansa, di po ba? Pagka hindi ka pa nasasakop, ang tawag sa'yo ay pre-colonial. Pagka ikaw ay nasakop, colonial. Pag ikaw ay lumaya, post-colonial. Di ba? Tapos modernism na after. Pagdating po ng post-colonial period, normal po yan Pagka wala na yung sumakop sa'yo, naghahanap ka ng identidad. Pino-fortify mo yung pagkalahi mo. So, normal po, doon po nanggaling yung nabanggit niyo po kanina, nagkaroon ng malawakang movement para po ma-Pilipino, ma-Filipinize ang lahat. Yung Filipinization campaign. Dito po nagsimula yung maugnaying Filipino, na binabanggit niyo po kanina, nandyan po yung pagsisikap ng Gregorio Araneta University Foundation. Halimbawa po, tinangka nilang isalin lahat. Ang tawag po nila dyan ay salumpuet, salumpaa para sa tsinelas, ano pa ba? At napakaraming bagay. Sipnayan para sa math, sanayan ng isip, Sipnayan. agsikap para sa engineering. At Exactly. napakarami Agsikap. pang salita. Pero ang totoong kapalaran po kasi ng wika ay kung paano ito ipinapasyang gamitin ng bayan. So gaano man paulit-ulit na magpahayag at magtagubilin at magpaalala ang mga eksperto, kung hindi ganun natural na nangungusap ang bayan, hindi po ito makatatawid sa kamalayan ng bansa. O may gumamit po ba ng salungguhit para sa panty? May gumamit po ba ng Salungguhit? salungsu para sa bra? Hindi nga, salungguhit O, ang yun po yung panty. kanilang Di ba rekomendasyon. ano yun? Akala ko joke lang yun. Ay, hindi po. Nasa ano po yun? Nasa Salungguhit. daog po yun. At ang nakakaloko po yung translation po nila ng brief. Sa isang banda, makikita mo naman Salong na ano yan? dumaan sa scientificong proseso. Kasi yung kanilang salin ay batay sa gamit. O para saan ang brief? So, ganun yung esensya ng pagsasalin. So, ito ay panalo. Oo. So, alam niyo po ba kung ano naging salin nila sa brief? Ano? Kasi brief, maikli nga. Panalo, maikling supot ng sandata. Hindi nga. Talaga? Eh, sino po ang gagamit niyan? First time. Unang-una, ang mga Pilipino may propensity po sa double meaning. Haba. Ibig sabihin, May other term yun. kunyari nasa mall ako, sa department store, Pabili nga. pabili nga po. Ng maikling supot ng sandata. Maikling supo. O, anong klaseng sandata po ba Very, yun? very literal, ano? Opo. So, di ba, matalino po yung pagkakasalin matatawag po natin sumailalim sa tinatawag na language engineering. So, ibig sabihin, nag-isip talaga yung mga nagtutumbas. Kasi batay sa silbi kung paano ginagamit yung termino. Pero, hindi po tinanggap ng bayan Ang nakatawid lang po sa kamalayan natin hanggang ngayon ay yung tatsulok. Yung parihaba. Galing po yan sa isang grupo na nagtaguyod ng ganitong kaisipan. Tatsulok, parisukat para sa square. Limitado lang kasi nga ang bayan ang ultimate judge, ikaga. Ang nagpapasya kung tatanggapin. Kung ano yung widely used na. Opo. So ayun, para po mabigyan ng wastong kasagutan yung tanong niyo po kanina, paano natin binibigyan ng gabay? Meron po kaming ortografiya. Ang tawag po namin ngayon ay ortografiya ng wikang pambansa. Dati po, ortografiya lamang po ito ng wikang Filipino. Sinimulan po natin noong 1976. Sa katunayan noong 1976, sumobra nga po tayo Kasi sa layunin natin na maging accommodating o bukas sa lahat ng salita sa siyensya, teknolohiya, sa batas, sa iba't ibang dominyo, negosyo, ginawa nating 31 yung ating alphabet.
Dati kasi 20 lang yan sa baybayin. 17 sa baybayin. Kasi iisa ang tumbas natin sa E at I, O at U. Tapos iisa ang simbolo para sa D at R. Diba? So 17 lang. So nag-modernize tayo kay Lope Santos 1940s kaya naging 20. Pinaghiwalay natin yung I at E, O at U bilang impluwensya ng Espanyol. Ngayon hindi mo na pwedeng bigkasin yung mesa at misa ng walang distinction. Oo. Kasi magkaiba ng kahulugan. So hindi na siya interchangeable yung dalawang vowel na yon. So naging 20. Pinaghiwalay natin ang D at R. Tapos, naging 31 tayo. Kasi hiniram na natin 31. ng formal, 1976 pa, yung C, F, J, N, Y, Q, X, B, at Z. Tapos, dinagdag pa natin yung tatlong D-graph. Yung double L, at saka double R, at saka CH. 8 plus 3. So, nagalit yung mga eksperto noon. Anong kalokohan yan? Sabi nilang ganun. Ang bata, pagka marunong nang magsulat ng single L, kaya na niyang isulat yung double L. Ganon din sa single H at saka letter C. Kaya na niyang isulat ng magkasama yun. Ba't pag paghihiwalayin mo pa siya sa alphabet, ginugulo mo yung bata. So, 1987, bumalik tayo sa 28. At hanggang ngayon, 28 tayo. So, bakit punaan dyan yung C, F, N, Y, Q, X, V, at Z? Ang purpose po niyan ay para maging maluwag yung panghihiram natin sa siyensya at teknolohiya. Ano po ang gagawin natin sa periodic table of element kung hindi natin gagamitin yung 8 dagdag na letra? So, ang sinasabi po dyan, pagka ang salita ay technical at scientifico, pagka eksklusibo ang rehistro sa dominyo ng batas, ekonomiya, komersyo, panatilihin sa orihinal na anyo. So, wag pong isasalin ang liquidating asset into matigas na ari-arian. Basang ari-arian. At frozen asset into matigas na ari-arian. Wala pong ganon. Guguluhin natin ang buong daigdig ng accountancy pag ipinilit natin yun. Totoo. So, Sira na ulo yung accountant. napaka-entertaining, napaka-interesting ng ating talakayan, May gusto Jomar. ba akong tanong eh. Yung, Pero, i-save mo muna ang iyong ang katanungan pagkatapos ng ating ng ilang anunsyo. Kami po ay magbabalik. This break is brought to you by Angkas, Beat the Traffic, Bayad Center, #Bigger Better Younger Bayad, and you can buy it all. Conti's Bake Shop and Restaurant, delightfully yours. Globe, atin ang mundo. Meralco, ang liwanag ng bukas. SM, we've got it all for you. Smart, live more today. Union Bank, it starts with you. And Tata Consultancy Services. Straight Talk dives deep into present issues of leadership, politics, business, and more. Engage in insightful conversations with industry shakers, government leaders, conversations that are masterclasses from the top honchos of various industries. Learn from their strategies and insights so you yourself can unlock your full potential. Perfect every Friday at 2 p.m. only here on Daily Tribune's Facebook page and Tribune Now in YouTube. kami ngayon nagbabalik sa Straight Talk. Straight Talk. At kasama pa rin po natin si Jomar Caniega. Siya ang puno ng sangay ng impormasyon at publikasyon ng Komisyon sa Wikang Pilipino. So, yun nga. Gusto namin malaman, Jomar, yung Baybayin. baybayin. Kasi yun ang pinaka... Yun ba ang una nating alphabet? Opo, yun po Alpabeto? yung sinaunang paraan natin ng pagsulat. Nagkamali po yung mga sinauna nating scholar. Tinawag po kasi nila itong alibata. Alibata. Ano naman yung alibata? Dahil naniniwala po sila na ito ay Arabic inspired. So, alif, ang iba po sila ng estilo, stroke o hagod ng pagsulat. Yung sa atin po, ang baybayin ay nakabatay po ito sa galaw o movement ng tubig. Kaya ganun po yung stroke natin. Kaya ang pinaka-perpektong simbolo po natin para sa sa baybay ay yung ating letter K sa baybayin. Mukha po siyang katig ng bangka. At nasa official po itong logo ng lahat ng ahensyang pangkultura. Pag nakita niyo po yung logo ng NCCA, may makikita kayong tila usok ng kape. Yun po yung letter K sa baybayin. Nasa logo po rin po ito ng CCP, National Historical Commission of the Philippines. Opo. At ito po ay nanggaling kay Jose Rizal. Sa kanyang Sobre Estudios La Lengua Tagala, itinagubilin niya ang pagbibigay ng dignidad sa letrang K.
Kasi marami tayong hiniram na salita sa Espanyol na ang halimbawa ang baybay natin ng ng sakit ay SAQUIT. Sabi ni Rizal, hindi yun practical. May tunog tayo para sa K. Yung C na ang tunog ay K, palitan natin ng letrang K dahil meron tayong tunog na ganyan. Ang baybay natin dati ng sausaw ay SAO. Sausaw. Hispanize. Sabi ni Rizal, meron tayong diptongo, meron tayong malapatinig na wa at ya. So, yun yung legacy ni Rizal sa wikang Filipino. Di ba? Sa wikang Tagalog. Nakapaloob sa kanyang dalawang pag-aaral. Ang problema lang, isinulat niya sa Espanyol. Walang nakaintindi. Oo. Ang nagsalin noon sa Tagalog, si Lope Casantos. Kaya tuloy, ang tila original, si Lope Casantos. Siya unang sumulat ng gramatika eh. Ironic, Oo. ano? Pero galing kay Rizal po iyon, yung paggamit ng letrang Yung K, argumento na yan. opo, at yung paggamit ng Y and W. Yung palang, Yung ano naman, ito common to na confusion sa ating mga mag-aaral, kahit nga siguro yung mga, hindi lang sa mag-aaral, kahit yung mga nasa edad na, nalilito sa paggamit ng NG at NAG. NANG. Opo. NANG. So, dalawa po ang pinaka-central na gamit ng mahabang nang. Yung, maikli at mahabang nang. Yung mahabang nang, yung 4 na letra. yung ginagamit natin yung mahabang nang sa dalawang panuntunan. No? Sige, dahil babad tayo sa gramatikang Ingles, ginagamit natin siya bilang pang-abay na pamanahon at pang-abay na pamaraan. Adverb of time and adverb of manner. So, pagka ang referensya mo ay oras, di ba, lagi siyang mahabang nang. Halimbawa, oras. umaga noon nang barilin si Rizal sa Luneta. Yung nang noon, ang ibig sabihin ay then, noon. Ang tinutukoy mo ay panahon. So, dapat mahabang nang siya. Kung ikaw naman ay nagsasaad kung paano ginagawa ang isang bagay o adverb of manner, nang siya na mahaba pa rin. Halimbawa, takbo ng takbo, long NG yun. Daldal ng daldal, long NG yun. Diba? Ginawa ng marahan, long NG yun. Tinapos ng mabilis, long NG po iyon. So, in absentia of adverb of time and adverb of manner, short NG siya. Yun po yung general principle. Bagamat sa ortografiyang pambansa, may 6 na paliwanag kung paano siya nagiging, kung kailan nang na maikli at nang na mahaba. So, hikayatin po natin yung ating mga taga-subaybay. Panoorin, basahin po nila yung kopya ng ortografiyang pambansa na andun po yung patnubay at paliwanag. Kailan po nang na maikli at nang na mahaba. Saan yan Downloadable po ito. Ikinalat po namin ito sa buong Pilipinas simula 2013. Kasi ito po ay may kaakibat na memorandum mula sa Kagawaran ng Edukasyon. Panahon pa po ni dating Secretary Armin Luistro, Brother Armin. So, iniikot po namin ang buong bansa. Halimbawa po, pagka ang aming audience ay mga guro sa kolehiyo, ang tawag po namin dito ay nasa ilalim ito ng programa na Uswag Dangal ng Filipino. Pagka naman ang target po namin ay mga mag-aaral sa sekundarya at elementarya, guro sa elementarya at sekundarya, ito naman po ay sulong dangal ng wikang Filipino. Pagka naman po ang target namin ay lokal na unit ng pamahalaan at mga ahensya ng pamahalaan, ang tawag namin sa aming training ay seminar sa Korespondensya Opisyal o SKO. So talagang inaabot po namin lahat ng kliyente. Libre po ito ang pagsasanay para lang po maisapanahon o ma-update yung kanilang kaalamang pangwika na kapakipakinabang sa kanilang pang-araw-araw na pagtatrabaho. Mas maganda kung may TV program kayo. May Medyo- YouTube channel po kami pero YouTube. medyo nagka-problema lang po nitong pandemya. Pero ibabalik po namin ito anytime soon at dito nyo po makikita lahat po ng mga infographics, campaign materials Tungkol sa lengguwahe ng lahat. Komisyon sa Wikang Pilipino. Iba't ibang usapin po tungkol sa wika. May lecture din tungkol sa wika. Marami po i-upload namin po doon. Ang problema po kasi yung haba isinasaalang-alang din po kasi natin yung attention span, lalo ng mga bata. Ang mga bata ngayon ayaw ng mahabang engagement. At more on visual sila Kaya isinasaalang-alang po namin yun sa paghahanda ng mga infographics. Kasi may mga Pilipino rin na gustong matuto, malaman kung ano yung interesado do sa origin ng maiksi din ang lengguwahe. attention span regardless ng ng edad. Kaya dapat hindi gaanong binubugbog din. Parang dahan-dahan, hinay-hinay ang tamang dulog o lapit ng bawat guro. Mabilis information overload yung ating mga millennials ngayon.
Oo nga. So, Problema. ang dami kong natutunan sa seryeng ito. Sa ating panauhin na si Jomar Caniega. Ngayon ay gustuhin man namin makapahaba ang ating pag-uusap, subalit darating po sa punto na kailangan natin magpaalam. Marami pagpakakataon, Tama po. sir, para tayo ay makapagbalitaktakan tungkol sa wikang Pilipino. So, hihingin po namin ang iyong Huling paano po pahiwatig. paano Ay, nga bang mali. parting words sa Mga pinal na pahayag. Pahayag. pinalapahayag galing kay Jomar. Muli maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon at espasyo para makapaghain ng mga kaalaman at mga makabuluhang pahayag ukol po sa wika sa inyong programa. Inaanyayahan po namin kayo sa darating po na Biyernes sa amin pong Gabi ng Parangal. Ito po ay isasagawa sa Hotel Lucky Chinatown sa Binondo, Maynila, alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Dito po namin formal nakikilalanin yung mga nagwagi sa aming mga timpalak. Meron po kaming gawad dangal sa wikang Filipino. 6 po ang tatanggap ng parangal, isang organisasyon, 5 individual, at yung mga nagwagi po sa aming sanaysay ng taon. Amin po itong taunang timpalak, at gayon din po sa aming mga sentro sa wika at kultura, natatanggap po ng selyo ng kahusayan bilang mga tagapagtaguyod ng Filipino sa ating mga state universities and colleges. Antabayanan niyo po ito sa Biyernes po, magkita-kita tayo. At inaanyayahan ko po lahat ng kaibigan natin sa media, sumali po kayo, magpasok po kayo ng nominasyon sa darating po na 13 ng Nobyembre, magbibigay po kami ng parangal, selyo ng kahusayan sa media. Para po ito sa mga alagad ng media na nagpapakita ng matayog at mahusay na tangkilik sa wikang Filipino bilang wika ng pagbabalita at serbisyo publiko. Palagay ko, Magpasok po kayo ng nominasyon, malay po natin, hindi po ito limitado sa broadcast, ultimo vlogger pwede pong manumina. So magpasok po kayo at magkita-kita po tayo sa 13 ng Nobyembre. Opo, siyempre. print. Opo. Ayun. So, isang bagay na aabangan natin. So, maraming salamat, mga katribu. Mga katribu. Um, Babalik tayo, babalik tayo sa sunod na Miyerkules para sa isa pang serye ng Straight Talk. Ako si Chito Lasada. At muli, ako si Gigi Arcilia. Panoorin ang Straight Talk live tuwing Miyerkules, alas 10 ng umaga sa Daily Tribune's Facebook page at Tribune Now sa YouTube. Maraming salamat po. Thank you.